Dante, ano yung partikular na pakay ng US Justice Department sa pagpunta nila dito sa Pilipinas? Magandang tanghali, Aga. Ayon pa kay Chairman George Erwin Garcia ay nakipag-ugnayan itong US Justice Department sa kanilang o sa komisyon at mayroon pa nga daw silang nakapanayam, Aga, na mga tauhan ng COMELEC. At kanina nga ay inihayag itong si Chairman Garcia sa isang forum sa Maynila na dumating nga yung mga taga-Justice Department ng United States o nagpunta sila dito sa Pilipinas mga ilang araw na ang nakararaan. Nakipag-ugnayan sila nakipag-ugnayan ang US DOJ hinggil ito sa kasong money laundering laban kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista. Pinaniniwala ang sangkot dito ang Smartmatic na nanalong bidder noong 2016 elections. Batay sa dokumentong nakuha ng UNTV kaugnay sa impormasyon ng kaso ni Bautista, binanggit na nakipagkutsaba ang dating COMELEC chief sa isang election technology provider na pinaniniwalaan ng ito yung Smartmatic. Ayon pa kay Garcia, nanghingi ng mga dokumento ang US authority tulad ng procurement papers mula sa kanilang tanggapan. Nagbigay naman anya ang COMELEC bilang bahagi ng Justice Treaty. Samantala, Aga, kinumpirma din ng COMELEC na totoo yung dokumentong lumabas hinggil nga sa kaso na isinampa kay Bautista sa isang korte sa Amerika. Subalit hindi naman nagbigay ng maraming detalye dito ang komisyon. Kaugnay naman sa lumabas na balitang unknown o hindi umano alam ang kinaroroonan ni Bautista at kung may warrant of arrest na ba laban sa kanya, ayon pa kay Garcia, ito sa kanilang aalamin sa mga otoridad ng Amerika. At kabilang din sa binanggit kanina ni Garcia, kaya nila o may matibay silang basihan, kaya nila diniskwalipika ang Smartmatic para sa pagsali sa 2025 elections kaugnay nga dito sa kaso ni Bautista sa Amerika kung saan sangkot itong kumpanyang Smartmatic sa sinabing panunuhol umano sa dating pinuno ng komisyon. Yan mo nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.